Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasaang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin aabot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal munang nega dahil hatid namin mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating unang good news ngayong araw, bilang pagdiriwang ng kanilang 80th anniversary, mas pinalalim pa ng pharmaceutical brand na Unilab ang kanilang pangakong Alagang Unilab sa paglulunsad ng kampanyang Share the Alaga, Katuwang ang Watsons. Layunin nitong palakasin ang serbisyong pangkalusugan sa bansa at isulong ang kultura ng malasakit, hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa ating kapwa. Ang media launch ng ito ring campaign, tinutukan ni Millie Borja. 80 taon ng pagmamalasakit at pag-aalaga. Yan ang pinatunayan ng pharmaceutical company na Unilab sa kanilang pagbibigay ng kalingang kalusugan sa mga Pilipino. At bilang bahagi ng kanilang anibersaryo, mas pinatibay pa nito ang pangakong magandang serbisyo sa Share the Alaga campaign. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Inilunsad ng pharmaceutical company na Unilab at healthcare and beauty care chain store na Watsons ang Share the Alaga campaign bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-80 anniversary ng Unilab. Layunin ng campaign na palakasin ang serbisyong pangkalusugan at hikayatin ang publiko na maging bahagi ng kultura ng pag-alaga sa sarili at sa kapwa. Exciting po itong alaga because this is very personal. Gusto po ng Unilab on its 80th year at ang Watsons naman on its 23rd year na mag-partner para maramdaman niyo ang alaga. Ang alaga po ay hindi isang programa, ito po ay isang movement. No? Ito ay nasa maliliit na bagay. Yung bang ngiti ng isang pharmacist o kahera kapag ikay bumibili. Yung bang caring na tanong ng pharmacist kung kamusta na kayo, kung kayo ba'y gumaling sa gamot na binili nyo last week. Ito po yung gamot ng Unilab na sigurado nyo ang quality. Kaya ang Unilab ay quality and trusted ng maraming dekada na simula bata pa ako. Ito po ang alaga at iniimbitahan namin kayo na hindi lang to Unilab at Watsons na gawing alaga bilang isang behavior at saka expression natin ng compassionate care at pagmamahal para sa ating kapwa. Ayon sa Unilab, ang campaign ay isang pagpapatuloy ng kanilang panata na Alagang Unilab na nagsisilbing gabay ng kumpanya sa paglilingkod sa mga Pilipino sa loob ng 8 dekada. I think what to expect also beyond the 80 years is may temptation tayo pa nag-celebrate ka ng anibersaryo yung past di ba? But for us, we are looking toward the future, right? So expect more innovations from Unilab kasi nga we recognize na nag-iiba yung needs ng consumers namin. So kahit 80 years na kami, ang mentality namin, we have to continuously improve. So madami kami ilo-launch na innovations. Abangan yan sana ng mga consumers natin. Naglalayon din ang Share the Alaga na palalimin ang pakikipag-ugnayan ng mga tao sa isa't isa sa pamamagitan ng edukasyon sa kalusugan at mga programang komunidad na tumututok sa preventive care at health awareness. Ang kampanya ay inaasahang magpapalakas sa panawagan para sa mas malawak na kooperasyon at pagmamalasakit sa kalusugan sa buong bansa. At yan ang aking The Better News Report. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukas na sa publiko ang isang art exhibit sa San Francisco, USA. Tapok ang iba't ibang obra na tumatalakay sa multikulturalismo ng Pilipinas. Habang pumarada din sa kalsada ng New York City ang indigenous dance ng Cordillera Cultural Ensemble. Ang mga detalye sa report ni James Galange.
Matagumpay na idinaos ng Philippine Consulate General sa San Francisco, USA ang Asian American and Pacific Islander o AAPI Heritage Month na kasabay naman na pinagdiriwang ang Philippine Heritage Month dito sa bansa. Sa isang art exhibit, dito binigyang kulay ng Global Artist Creative and Collaboration for Empowerment o GACCE ang mensahe ng multiculturalism at diversity sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Philippine Consulate Rowena Pangilinan Daquipil, ang naturang exhibit ay higit pa sa isang sining, bagkus isang talakayan ng pagpapakita ng mayamang kultura ng Pilipinas sa buong mundo. Matutunghayan ang naturang art exhibit sa Kalayaan Hall of the Philippine Center sa San Francisco hanggang May 30. Samantala, bumida naman sa kalsada ng New York City ang natatanging Igorot Indigenous Dance na pinangunahan ng Cordillera Cultural Ensemble kasabay pa rin ng pagdiriwang ng AAPI Heritage Month. Sa isang dance parade, dito tampok ang iba't ibang Asian culture gaya ng China at Taiwan. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinalaga ni Pope Leo XIV si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang titular bishop ng Diocese ng Albano, isa sa pinakamataas na posisyon sa simbahang Katolika na tradisyonal na iniuukol sa Cardinal Bishops. Mula sa dating Arsobispo ng Maynila hanggang sa bagong papel malapit sa Roma, muling ipinamala si Cardinal Tagle ang tiwala ng Vatican sa kanyang paninindigan at paglilingkod. Para sa detalye, nagbabalik si Millie Borja. Itinalaga ni Pope Leo XIV si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong titular bishop ng Diocese ng Albano, isa sa 7 suburbicarian sees malapit sa Rome na kasaysayang inuukol sa mga cardinal bishops, ang pinakamataas na ranggo sa loob ng College of Cardinals. Kinumpirma ng Vatican ang appointment sa isang press release. Dati ring hawak ni Pope Leo XIV ang titulong ito bago siya mahalal bilang ika-267 na Papa noong May 9, 2025. Bago ang naturang pagkakatalaga, si Tagle ay Cardinal Priest ng Church of San Felice de Catalyst sa Santo Cell simula noong 2012 at nagsilbi ring President ng Interdicasterial Commission for Consecrated Religious mula December 8, 2019. Naging arsobispo rin siya sa Maynila mula 2011 hanggang 2020. Sa isang panayam sa Vatican News, inilarawan ni Tagle ang Papa bilang isang intellectually and culturally well-prepared na pinuno na may malalim na pagkakakilala at pagmamalasakit sa misyon at dasal. Una silang nagkakilala sa Maynila at sa Rome noong si Pope Leo XIV ay Prior General pa ng Order of St. Augustine at muling nagkatrabaho sa Rome, Korea simula 2023. Si Cardinal Robert Prevost ang piniling Papa at unang Amerikanong pontiff sa kasaysayan ng simbahan. Siya ay tubong Chicago at matagal nang naglilingkod bilang misyonaryo sa Peru. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang likhang Pinoy ang pasok sa Annecy International Film Festival sa France. Tampok dito ang mga orihinal na animated films tulad ng Sun Chaser at Shasha Saturna, mga obra ng world-class talent mula sa bansa. Ang pagbida ng mga Pinoy animators sa larangan ng global storytelling, ihatid ni Rose Babiera. Dalawang orihinal na animated film mula sa Pilipinas ang napiling lumahok sa Annecy International Animation Film Festival 2025, nagaganapin sa Hunyo sa Annecy, France, ang itinuturing na pinakaprestihiyosong pagdiriwang ng animation sa buong mundo. Napili sa MIFA Pitches, TV series and specials, ang Sun Chaser, isang 22 minutong adventure film na likha ni na Disney animator Bobby Pontillas at director na si Bernard Badion. Tampok dito ang istorya ni Jordan Santos, isang binatilyo na kinailangang harapin ang kanyang tadhana bilang isang spirit guardian matapos i-freeze ng isang supernatural na nilalang ang kanyang pamilya. Kasabay nito, ipapakita rin sa work-in-progress features ang Shasha Saturna ni Director Avid Leongoren, katuwang ang Rocket Ship Studios. Layunin ng seksyon na ito na makatulong sa pagkumpleto ng kanilang 85-minute feature film. Hango sa comics ni Carlo Vergara, sinundan ng Shasha Saturna ang kwento ni Ada, isang mahiyain na parlorista na nagbabagong anyo bilang babae at superhero matapos lunukin ng isang mahiwagang bato. Ang Shasha Saturna ay tinuturing na iconic LGBTQ+ na reimagining the Filipino superhero na Darna na na-adapt rin noong 2006 sa pelikula. Magbubukas ang Annecy Festival mula June 9 hanggang June 15. Tampok ang mga obra mula sa Disney, Pixar at mga indie short films mula sa iba't ibang bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakakabigay
Nakakabilib talaga ang husay ng kabataang Pinoy. 3 grade 9 students kasi mula sa Quezon City Science High School ang gumawa ng makasaysayang hakbang sa larangan ng siyensya matapos matuklasan ang potensyal na sangkap laban sa breast cancer mula sa simpleng dahon ng kamoting kahoy. Ang kanilang pag-aaral na umani ng pamuri mula sa mga eksperto ay umabot pa sa international stage. Ang bagong discovery na iyan ihahatid ni Rovic Manuel. Nakamamangha ang naging tagumpay ng grupo ng grade 9 students na ito mula sa Quezon City Science High School matapos makadiskubre ng mga kemikal sa dahon ng kamoteng kahoy na may posibleng kakayahang pumuksa ng breast cancer cells nang hindi naapektuhan ng mga malulusog na cell. Pinangunahan ni Gabriel Shinyo, Emmanuel Raintica at Bryce Ethan Cruz ang pag-aaral na gumamit ng kombinasyon ng laboratory at computer-simulated na examinations. Natuklasan nila ang mga aktibong kemikal gaya ng ephedradine A at 25R spirostan 3-12-dione na may malakas na potensyal laban sa mga breast cancer. Ginamit ng mga naturang mag-aaral ang mga pinatuyong dahon ng kamoteng kahoy na kanilang dinurog at pinatuyo sa iba't ibang uri ng solvent upang mahiwalay ang mga compound. Ang kanilang pananaliksik ay naaprubahan ng mga doktor mula sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Itinanghal ang kanilang pag-aaral sa prestiyosong American Association for Cancer Research Annual Meeting 2025 sa Chicago, Illinois, isang malaking pagkilala sa kanilang potensyal sa larangan ng agham. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman po tayo para sa mga estudyanteng nais makapagtapos sa kolehiyo kahit may trabaho, iba pang responsibilidad. Inilunsad kasi ng Polytechnic University of the Philippines Open University ang higit 10 undergraduate degree programs na may libreng tuition fee at flexible class schedules. Ang malaking oportunidad na ito para sa edukasyon. Panoorin sa report ni Arnold Herrera. Good news sa mga kababayan nating nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. May alok ang Polytechnic University of the Philippines Open University ng mahigit 10 degree programs na nagsimula lamang noon sa 2 kurso, ngunit lumawak sa higit 10 undergraduate program. Sinabi ni Dr. Rudolph Lacerna, Executive Director ng PUP Open University System, bukod sa libreng tuition fee, ay flexible pa ang oras ng mga estudyante, lalo na yung mga working student at working parent na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Kailangan lamang ng mga aplikante na makapasa sa entrance exam at magsumite ng ilang mga kinakailangang dokumento tulad ng birth certificate, credentials mula sa high school kung saan sila nag-aral na naaayon sa curriculum noong sila ay nag-enroll. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang nakabibighaning tagpo ang nakuhanan sa karagatan ng Sarangani. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay namataan ng isang mag-inang dugong na magkasamang bumabaybay sa Sarangani Bay na siyang nasa pangangalaga ng Protected Area Management Office. Ang indikasyon nito sa mundo ng marine biodiversity, alamin sa report ni Dustin Bayog. Namataan sa karagatan ng Malapatan, Sarangani ang mag-inang dugong na magkasamang binabaybay ang Sarangani Bay. Nakuhanan ito ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ng Soxargen at ang Protected Area Management Office o PAMO ng Sarangani Bay Protected Seascape noong May 19 kung saan ito ang kauna-unahang pagkakataon na masilayan ang isang mag-inang dugong o sea cows sa naturang lugar. Ito rin ay matapos ang ilang buwan na obserbasyon na lagi mag-isa lamang ang dugong na bumabaybay sa katubigan ng Sarangani. Kaya naman isang pag-asa at galak para sa mga marine advocate ang naturang sighting sa lugar na isa rin daw patunay na ligtas para sa life cycle ng mga dugong ang Sarangani Bay at nakatutulong ang sinasagawang habitat protection efforts ng PAMO. Kilala ang dugong o may scientific name na dugong-dugon sa mababang reproduction rate kung saan nanganganak lamang ang babaeng dugong ng isang beses sa loob ng ilang taon. Kaya gano'n na lamang kahalaga makitang silang may kasamang supling na para sa otoridad ay isang paalala sa publiko na suportahan ang sinasagawang conservation programs para sa naturang marine species. Samantala, ayon sa IUCN Red List of Threatened Species, itinuturing na vulnerable species ang dugong dahil sa pagkawala ng kanilang habitat, illegal hunting at isa sa mga nagiging biktima ng mga gamit sa pangingisda. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Good news naman tayo pagdating sa sports. Isang batang dating naglalaro lamang sa kalsada ay ngayon po'y bitbit na ang gintong medalya para sa Pilipinas. Pinangunahan ng isang grade 5 student mula San Andres, Manila ang panalo ng bansa sa 3rd Southeast Asia Junior Individual Squash Championships 2025 sa Bangkok, Thailand matapos itong makasungkit ng ginto. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Millie Borja. Pinangunahan ni Ashton Rain Merino ang pagwawagi ng Pilipinas matapos masungkit ang ginto sa Boys Under 11 Division sa 3rd Southeast Asia Junior Individual Squash Championships 2025 na ginanap sa Bangkok. Si Medina, isang dating batang kalye at grade 5 student mula Aurora A. Quezon Elementary School sa San Andres, Manila, ay nagwagi sa lahat ng 4 niyang laro nang hindi nawawala ng isang set. Kabilang sa kanyang mga natalo ay ang mga top player mula Malaysia at Singapore, bago tuluyang talunin ng top seed na si Iman Dilan. Kabilang si Medina sa Philippine Squash Academy's developmental pool na nagsasanay ng mga kabataan mula sa mga komunidad gaya ng San Andres. Nagtapos ang Team Pilipinas sa torneyong ito na may 5 medalya, 1 gold, 2 silver at 2 bronze sa muling pagbabalik ng squash sa Southeast Asian Games sa Disyembre at pagde-debut nito sa Olympics sa 2028. Lumilitaw na ang mga bagong henerasyon ng mga Pilipinong manlalaro sa squash. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng showbiz, officially off the market ng pop star na si Demi Lovato. Si Demi at kanyang kapwa singer-songwriter boyfriend na si Jordan Lutz nagpalitan ng matamis na I do sa California. Ang The Better News sa mundo ng showbiz sa report na ito. Wifey era na ang singer-actress na si Demi Lovato. Ang American pop star ikinasal sa kanyang Canadian boyfriend at fellow singer-songwriter na si Jordan Lutz. Batay sa reports, nagpalitan sila ng matamis na I do noong May 25 sa pamamagitan ng isang romantic garden ceremony sa Santa Barbara, California. Isang custom pearl white Vivienne Westwood gown at cathedral-style veil ang isinuot ni Demi sa kanyang special day ayon sa Vogue. Magunita na taong 2022 nang magkatrabaho ang dalawa sa isang album ni Demi. At makalipas ang higit isang taon mula nang sinapubliko ang kanilang relasyon, December 2023 ay na-engage ang celebrity couple. Last Valentine's Day nga isang sweet message ang ipinabot ni Demi Lovato sa kanya na ngayong mister, kung saan inilarawan itong best 3 years of my life ang kanilang 3 taong pagmamahalan at excited na raw itong magpakasal kay Jordan Lutz. Ilan sa mga pinasikat na kanta ni Demi Lovato ay Don't Forget, Stone Cold at This Is Me, kasama si Joe Jonas mula sa sikat na American musical film na Camp Rock. At yan ang mga balitang hashtag Pampag-Good Vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas. Dala pa rin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa inyo. Para naman sa ating mga live streamers website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga kwentong hatid ay Good Vibes, ay nandiyan lang po, i-comment lang sa comment section. Tandaan, libre lang ngumiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na yang ipagkait sa iba. Hashtag Good Vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.